Sobrang linaw ng isang attorney dito mga kadunatics sa explanation niya patungkol sa pag-denied ng Supreme Court sa petition na gawing legal ang BBM 12. At sa sobrang linaw mga kadunatics, hindi makapaniwala si Alvin na ganito pala. Umiiyak si Alvin. Alam naman natin kung gaano kabayas itong DZMM. Well, anyway mga kadunatics, bago natin panoorin yung video na yon, okay, ito pala. Basahin mo muna natin ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Okay, ngayon lang to. No, kahapon pala. Pero ngayon niya isinerd ulit kasi na-interview kasi siya ng isang mainstream media. Kangkungan kayo, pahiya lahat ng legal expert ko noon na nagsasabi na ang BBM Senate ang legal. Okay, so BBM 12 na ang tawag sa kanila ngayon Senate of the Malacanang kasi sila mga kadunatics. Okay? Not anymore Senate of the Philippines. At what? Totoo kaya ito? Website ng Senado na hack umano. Grabe. Sa tagal-tagal na mga kadunatics, ngayon pa na-hack. Ano na naman kaya ang palabas ni Loser Gatchalian dito? Alam nyo mga kadunatics, feeling na talaga ni Gatchalian na siya yung Senate President. Pumirma na siya sa pag-release ng salary ng mga empleyado sa Senado. Grabe. Paano yun? Hiyang-hiya siya mga kadunatics sa desisyon ng Supreme Court. Hindi sila makapaniwala mga kadunatics. Until now, hindi sila nagre-react sa desisyon ng Supreme Court. Nako, anong sabi ni Rapi Tulfo at ni School Bukol Soto? Sabi nila, dadalhin namin to sa Supreme Court na magiging legal kami. Nag-decide ng Supreme Court. Ano ngayon? Nga sila na until now, naku mga kadunatics, we still yet to know and receive any reaction from this so-called majority of the Senate. The BBM 12. Eto mga kadunatics, huwag na natin patagalin pa. Sobrang ganda ng explanation ng isang attorney dito. Ayan mga kadunatics. Isa din po ito sa mga paborito nating magpaliwanag. Malinaw, ano po, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Magandang umaga sa inyo, Attorney Paulo. Good morning! Good morning, Alvin, at sa inyo mga taga-subaybay. Pahingi lang po ng konting paliwanag kasi naalala ko may isang bisita kami dati. Ewan ko kung kayo yun o iba pang tao. Sabi niya pwede yung any taxpayer na mag-file ng kaso at makialam dyan sa gulo sa Senado at once and for all tanungin sa Korte Suprema kung sino ba sa kanila yung tama. And indeed, someone went to court sa Supreme Court. Kaya lang, ang desisyon ng Korte Suprema ngayon, i-dismiss. Wala daw siyang standing, wala naman siyang kinalaman doon, wala naman epekto sa kanyang kaguluhan sa Senado. Kay paliwanag yung Attorney Paulo, ba't nagkaganon? Okay, so hindi pa ako yung nag- Hindi kayo. Any Naalala ko taxpayer. lang may nagsabi sa aming guest na any taxpayer ay pwedeng sumali din. Kasi sabi namin, kung wala tayong pakialam dyan, hindi tayo pakikinggan ng Korte Suprema. Parang sabi niya, hindi any taxpayer can actually file a case in court. Go ahead, Attorney. So yung standing po kasi, mahalaga po siya na requirement sa ating constitutional litigation, lalo na sa harap ng Korte Suprema. Kasi ang prinsipyo doon ay kung wala namang interes or walang kinalaman yung isang individual na pumupunta sa korte, then una, baka napararami lang unnecessarily yung mga kaso sa harap nila. At pangalawa, walang kakayahan yung tao na iyon na ilahad yung buong facts, yung pinaka-importanteng core nung issue na iyon. So, quick analogy, halimbawa may ordinansa na binawal mag-alaga ng aso, yung magke-question nun, cat owner, parang wala namang interest, kasi hindi niya alam kung ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng aso, etc. Parang ganun din yung sa korte natin. So, di ba, Attorney Paulo, sorry, makasingit po, hindi ba pwedeng sabihin nung teacher na hindi taxpayer ako, ang connect ko dyan, isa ako sa nagpapasweldo sa inyo, ang gugulo ninyo. Di ba pwedeng ganun ang connect? Nakuha ko yung analogy niya mga kadunatics. Like for example, kung may nangyaring insidente or aksidente sa lugar, tapos na hit and run, ngayon ang nagreklamo mga kadunatics ay hindi naman sangkot sa nangyari, ay talagang hindi yan papanigan ng korte. So let's go on.
Opo, tama naman po yun. No? Lahat po tayo kahit paano interesado. Pero ang hinihingi Diba? po kasi sa korte ay yung direct injury na tinatawag. Yun yung general rule. Ibig sabihin nun, yung nagdala ng kaso, siya ay makikinabang o masasaktan, mapapahamak doon sa desisyon ng Correct. korte. At mahalaga yun kasi mas malinaw yung issue doon sa korte na pwede lamang i-resolve minsan, no? Mas malinaw yung issue doon sa korte kung yung nagdadala mismo ay mapapahamak personally or makikinabang personally. So, yung taxpayer Correct. na exception sa standing, applicable lamang yan doon sa mga kaso kung saan mayroong illegal disbursement ng public funds at malinaw yung illegal disbursement na iyon kasi mahirap naman na in that case no, hindi kakasuhan ng gobyerno yung sarili niya. So hinahayaan yung taxpayer na may sufficient naman siyang interest upang dalhin yung kaso na iyon. Pagdating dito doon sa kaso ng sa Senate presidency, bagaman totoo naman no, lahat tayo napapahamak na nangyayari sa Senado, hindi ganoon kalinaw para sa korte kung ano yung injury talaga na pwedeng masuffer nung Senado, ng mga senador, kung hindi manggagaling yung petition sa mga senador mismo. So Correct. parang yun yung indikasyon ng dismissal. No? Wala namang full opinion na nainilabas yung Korte Suprema. Pero sinabi kasi doon sa press release na lack of standing nga. Or ibig sabihin nun, parang bagaman maganda siguro yung intention ng teacher na nag-file, hindi ganoon kalinaw para sa korte kung ano yung mapapakita mo na buong kwento nung dispute dahil hindi ka naman kasama doon or wala kang kinalaman doon sa sigalot mismo sa Senado. Opo. So kung may pwedeng maghain at makialam na hindi senador o hindi empleyado ng Senado, for instance, sino po yun? Kasi ang paniniwala din ng karamihan sa atin, dahil taxpayer ako, may karapatan akong pumunta sa korte at questionin kayo dyan, dahil sayang ang pera namin. Ang laki-laki ng sweldo ninyo, puro kayo bangayan. Ang public service nawawala dahil mga personal interest lang ang nangingibabaw sa inyo dyan sa Senado. Gusto talaga niyang idiin mga kadunatics na dapat pakinggan siya yung teacher na nag-file ng petition mga kadunatics na gawing legal yung 12 na nakorum daw kuno. Nako Alvin, wala namang mali doon sa sinabi mga kadunatics, di ba? Tinanggap ng Supreme Court yung petition ng isang ordinary citizen. Nung inibestigahan yung case, hindi pala siya direct involved mga kadunatics or wala palang direct injury sa kanya mga kadunatics. Ang pag-file ng kaso na yon, dinismiss ng Supreme Court. See? The fact na tinanggap, binigyan ng pansin, binigyan ng oras ang petisyon na yon, it means kahit sino pwedeng mag-file ng case. Alright? But it doesn't mean lahat ay ma-agree mga kadunatics. Sabi ni Atty. Harry Roque, nga ang lahat ng legal experts kuno, mga attorney, the group of lawyers na IBP, na nagsasabing legal yung quorum ni Gatchalian. Nga sila lahat ngayon mga kadunatics. Kawawa naman, iyak na lang talaga. At tama po, no, valid po lahat ng sentimiento na iyon. Kaya lang, ang prinsipyo kasi na umiiral dyan ay itong dispute sa Senado, no, yung presidency nila, bagaman yung Constitution mismo, yung nagtatakda ng quorum, nagtatakda ng mga required na boto, at theoretically, pwede talaga siyang pasukan ng korte, hindi papasok yung korte except doon sa panahon na malinaw na talaga yung issue at facts sa kanila. Oo. So lahat naman tayo alam ko anong nangyayari sa Senado, no? Lahat tayo nanonood ng balita. Pero sa korte kasi iniiwasan nila yung mag-rule sa mga issue batay lang sa narinig nila. Correct. No, kailangan maipakita talaga sa korte ano yung ebidensya or ano yung full na explanation doon sa facts sa dispute. So, kung hindi Correct. yung senador or empleyado ng Senado, siguro yung pinakamalapit na po na pwede dyan ay isang government official na papahintulutan na yung trabaho niya or napipigilan na yung trabaho niya dahil doon sa uncertainty sa Senate presidency. Pero maraming issue na papasok dyan kung ito ba yung tamang panahon para pumasok yung korte, no, or makakagulo lamang ba siya kung pumasok siya. So isa yun sa mga kinoconsider din nila. So importante po pala ang salitang legal standing. Narinig ko kay Atty. Paolo, sabi niya, di ba? Importante. Kung anong pakialam mo rito, dapat meron kang, paano ba sa Tagalog yun? Meron kang papel. May kinalaman. May papel. May papel. Oo.
Dapat may ganun. Kasi ibig sabihin, isang senador ang pwedeng, kaya lang, mukhang, ang problema din Attorney Paulo, mukhang ayaw din pumunta sa korte ni Gatchalian, kasi ni Gatchalian at ni Cayetano, kasi pag pumunta siya sa korte, di parang siyang naghahabol. Pero Alvin, mahalaga Si Gatchalian talaga, hindi si Cayetano. yun, no, na the fact na yung mga senador mismo hindi pumupunta sa korte, ibig sabihin nun, kahit papaano, no, sa kanilang pananaw ay kaya pa nilang resolbahin yung issue na iyon. So, Correct. remember na ito mga sangay ng pamahalaan na ito, Senado, House, yung Presidente, yung Supreme Court, magkakapantay-pantayan eh. So, iniiwasan nila yung pagkakataon na diretso nilang papakialaman yung isa't isa. So, lahat tayo naiinis or lahat tayo naguguluhan dun sa nangyayari. Pero parang ang assessment, it seems, base dun sa fact na wala naman nag-file ng petition ay yung sitwasyon kaya pang hanapan ng solusyon ng Senado. Baka mas matagal than we would hope, no? Pero wala pa namang sesyon. Currently, 1 month away pa tayo from SONA. So parang ganun siguro yung nasisignal, the fact na walang umakyat. Yung pangalawa kasing mabilis na punto dyan, no? Yung usually may burden na umakyat ay yung humihingi ng relief na affirmative galing sa korte. Ano ba yung gusto mong gawin ng korte? And kadalasan, yung party na humihingi kasi noon, either hinihingiling niya yung pagpapawalang visa, pag-invalidate, o kung nakita na natin, no, nullify nung isang gawain. Currently, si Senator Gatchalian yung mukhang de facto humahawak ngayon nung reins sa Senado. So usually, ang may burden yan dapat yung side nila ni Senator Cayetano. Yung teacher na nag-file, medyo malaki yung issue dun sa petition niya other than yung standing kasi humihingi siya ng parang relief from the court na kukumpirmahin lang ng Korte Suprema. May presumption tayo ng regularidad sa gobyerno. So kadalasan hindi pumapasok yung korte para lang sabihin na tama yung ginawa mo. Usually pumapasok lang siya upang ipawalang visa yung ginawa ng iba pang sangay ng pamahalaan. Okay. Attorney Paulo, yung background mo ba, tunay po ba yan o peke? Nasa office ka na talaga bago mag-7? Sa opisina po. Akala ko yung background na expertise mo. Background pala. Patingin? Opo. Oo, bago mag-alas 7, talaga nasa opisina ka na. Sabi ko kay Ganun Camille, po talaga ang hindi ano lang yan. Hindi sa gobyerno. Oo nga, yung aga, no? Agang pumasok. Ang klase mo alas 7. Wala pong pasok today. Wala na pong klase sa law school. Ay, sabi mo si Samuel eh. Trabaho. Ay, sabi ko, hindi ano lang yan. Apeke yung background ni attorney. Kunwari, nasa office na siya. Totoo pala, nasa opisina na si Tomase. Ito po gumagalaw po yung mga gamit dito. Thank you. Mabuhay. Well, anyway mga kadonatics, I'm not a legal expert here, but I do some research as well mga kadonatics. Na-mention na natin noon, check and balances, may co-equal power yung three branches of the government, ang legislative, judiciary, and executive. At yung judiciary mga kadonatics, ito talaga yung Supreme Court, papasok lang pala sila pag may confusion sa batas. If the certain cases mga kadonatics ay question at itong particular na case na to ay hindi basta-basta ma-resolve ng legislative, doon papasok pala yung judiciary or Supreme Court. So, in this case, mukhang mariresolve pa naman ng Senado mga kadonatics. Kasi, ang legal talaga ay ang block ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang pag-dismiss ng petisyon na magiging legal ang quorum ni Gatchalian, ibig sabihin, legal Senator Peter Alan Cayetano. So, ang ganda ng diskusyon, though I know may pagka-bitter dito si Alvin kasi alam naman natin mga kadonatics kung gaano ka-biased at prejudice naman sa kabila itong si Alvin. But it was a good, educated interview mga kadonatics. Yeah, comment down below kung naintindihan nyo din mga kadonatics kasi ang ganda. Alright, very clear. Kahit sino, basta may direct involvement sa kaso mga kadonatics, ang mag-file ng petition. Thank you and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Ingat, okay? Goodbye.